Si Pamela Baranda ay isa sa mga kilalang mukha sa industriya ng showbiz at pagmumodelo sa Pilipinas. Subalit sa likod ng kanyang glamour, may ilang matagal at personal na kwento na naging bahagi na ng kanyang buhay. Lumaki si Pamela Baranda na may pangarap at maaga siyang nagsimulang mangarap. Noong siya'y humigit kumulang 14 na taong gulang, unang sumabak siya sa modeling bilang ramp model. Mula rito, mabilis siyang nakakuha ng mga pagkakataon. Naging bahagi siya ng mga photo spreads at mga television commercials na pumapaloob hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Hindi naglaon, napansin siya ng industriya ng telebisyon. Nang umabot siya sa edad na 25, nag-audition siya bilang host ng programang Extra Challenge, isang reality adventure show, matapos umalis ang dating host. Mula rito, unti-unti siyang lumipat sa mainstream media. Naging bahagi siya ng mga talk shows at nakasama niya sa hosting ang ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa showbiz, gaya ni Boy Abunda at Chris Aquino. Sa mga panahong iyon, mabilis siyang nakilala, hindi lang dahil sa kanyang ganda o postura bilang modelo, kundi dahil sa husay niya sa harap ng kamera at sa paraan ng kanyang pagsasalita bilang host. Ang pagiging versatile niya, modelo, host at artista ay isang malaking kalamangan ng nasumulong ang kanyang karera. Subalit sa gitna ng pag-angat ng kanyang karera, dumating ang isang sorpresa sa buhay ni Pamela. Nang siya'y 18 taong gulang, nabuntis siya. Ipinanganak niya ang kanyang anak na si Kim Nicole Baranda noong siya'y 19 na taong gulang pa lamang. Pero bakit nga ba niya itinago ang kanyang anak at ang kanyang pagiging ina? Ayon sa isang panibagong panayam kay Boy Abunda na kanyang ibinahagi kamakailan lamang, maraming dahilan. Isa sa pinakamalaking dahilan ay ang mga kontratang mayroon siya bilang modelo. Maraming endorsement deals at modeling contracts noon ang may morality clause. Ibig sabihin, kung malalaman ng publiko na siya ay isang single mom o buntis ng walang asawa, maaring masira ang mga kontrata. At sa isang industriyang may kinalaman sa imahe at reputasyon, hindi biro ang ganitong klase ng sensitibong issue. Dagdag pa rito, hindi lang ito desisyon ni Pamela. Ang kanyang ina ang siyang nagmungkahi at humimok sa kanya na itago muna ang katotohanan. At sa edad at sitwasyong naabutan niya noon, pumayag si Pamela. Ayon sa kanya, noon siya ay mature, hindi pa handa sa responsibilidad ng pagiging isang ina, lalo pat nagpapasimula pa lamang siya sa kanyang karera. Kaya habang lumalaki si Kim, inilarawan siya bilang niece o pamangkin muna. Kalaunan ay younger sister o mas nakababata niyang kapatid. Sa paraang iyon, nakapagpatuloy si Pamela sa kanyang propesyon at mga obligasyon nang hindi sumisira sa reputasyon niya at maapektuhan ang kanyang trabaho bilang modelo. Marahil, para kay Pamela at sa kanyang pamilya, ito ang pinakamainam na paraan sa panahong iyon. Isang paraan para balansehin ang pagiging ina at ang pangangailangan ng kabuhayan at karera. Ngunit hindi maaaring itago ng habang buhay ang isang anak at isang katotohanan. Noong 27 Oktubre 2013 sa isang eksklusibong panayam sa talk show na Buzz ng Bayan na dating bahagi ng The Buzz, inamin ni Pamela na siya ay may 15 taong gulang na anak noon, si Kim Nicole. Aminado siya na matagal-tagal na niyang gustong isiwalat ang katotohanan. Dumating ang sandaling iyon nang may halong takot at pag-asa. Hindi biro ang magbago ng imahe na itinayo sa loob ng maraming taon, lalo na sa industriya ng showbiz na palaging may mata sa publiko, opinyon at chismis. Ngunit para kay Pamela, mas mabigat ang buhat ng panlilinlang ng pagtatago ng isang bahagi ng sarili kaysa sa posibleng reputasyong masira. Kaya pinili niyang maging tapat. Ngunit higit pa rito, pinili niyang bigyan ng boses si Kim. Handa siyang harapin ang publiko, handa siyang harapin ang mundo, maging bukas sa publiko at harapin ang anumang tanong o panghusga. Ayon sa mga ulat, hindi nainis si Kim. Sa halip, sinabi niyang naiintindihan niya ang desisyon ng ina. Hindi naging madali ang pagbabagong iyon, lalo sa una may awkwardness sa pagitan nila. Isang babae ang inaakong pinsan o kapatid, biglang naging ina. Ngunit sa pagdaan ng panahon, unti-unti nang inayos ang relasyon. Nang namatay ang kanyang lola, ang ina ni Pamela na siyang unang nag-alaga kay Kim, hinarap ni Pamela ang responsibilidad ng pagiging ina ng lubos. Sa mismong araw ng pagbubunyag noon, makikita sa mga ulat na si Kim ay kasama ni Pamela. Ayon sa report, sinabi ni Kim na mahal niya ang kanyang ina at naiintindihan niya ang mga rason nito. Sa mga sumunod na taon, naging maayos ang relasyon nila. Parang magkapatid sa umpisa, ngunit unti-unting naging mas bukas at matatag. Sa panibagong panayam ng 2025, sinabi ni Pamela na ngayon maganda at malakas pa rin ang bonding nila ni Kim.
Ayon sa isa pang ulat, sinabi ni Pamela na si Kim ay 26 na taong gulang na at doing very good. Itinuro rin ni Pamela na mas mabait si Kim kaysa sa sarili niyang kabataan, isang pahiwatig ng pagmamalaki bilang ina. Tungkol naman kay Kim Nicole, maraming ulat at larawan noon ang nagpapakita na lumaki siya sa publiko bilang anak ng isang kilalang personality, lalo na nang sumali siya sa isang reality TV show. Hindi rin nagpakita ng galit o pagbabago si Kim sa kanyang ina. Sa halip, naging matatag siya sa pagharap sa bagong identidad at sa mga tanong ng media. Sa ngayon, tila payapa na ang sitwasyon. Wala namang matitinding issue o kontrobersiya. Ang lihim na dating overhead ng kanilang pamilya ay naging pangunawa, pagtanggap at pag-ibig. Matapos ang maraming taon, bumalik si Pamela sa mainstream showbiz, ngunit hindi na bilang modelo lamang. Ngayong 2025, muling sumikat ang pangalan niya nang tanggapin siya bilang artista sa primetime serye ng GMA Network at streaming platform Viu, ang serye na Slay. Sa nasabing serye, ginampanan niya ang papel ng isang kontroladong ina. Para sa kanya, ito ay isang bagong simula, pagkakataon na patunayan ang sarili hindi lamang bilang isang modelo o host, kundi bilang isang tunay na aktres. Ayon sa isang panayam, sinabi niyang umaasa siyang maipakita ang versatility niya at masilayan ng publiko ang kanyang kakayahan bilang artista. Bukod sa pag-arte, may personal din siyang bagong kabanata. Ayon sa ulat, may bagong anak si Pamela kasama ang kanyang partner na si Jason Chua Chuy. Bagamat hindi agad inihayag ang kasal, sinabi nilang mas inuuna nilang matibay na relasyon kaysa sa formal na pagsasama. Para sa kanila, ang kaligayahan at katatagan ng pamilya ang mas mahalaga. Ang kwento ni Pamela Baranda ay hindi simpleng kwento ng showbiz glamour. Ito rin ang kwento ng hirap ng isang babae na nagmamahal, natatakot at humaharap sa mga diktadong pamantayan ng industriya. Sa desisyon niyang itago ang kanyang anak, makikita ang realismo ng sitwasyon. Maraming modelo at artista noon ang nahaharap sa moral expectations, contract clauses at panggigipit ng imahe. Ang pagiging ina ay hindi laging madaling iguhit sa harap ng kamera. At para kay Pamela, nakataya ang pangarap, kabuhayan at dangal. Ngunit sa kabila ng lahat, pinili niyang protektahan ang anak at pamilya. Isang desisyon na maaaring mali o kontrobersyal para sa ilan, ngunit puno ng pag-aalala, pag-ibig at sakripisyo para sa kanya. Pagkalipas ng maraming taon, makikita natin na ang katotohanan ay mayroon siyang anak at ang anak na iyon ay lumaki ng ligtas, may pagmamahal at may karapatan sa sariling pagkakakilanlan. Hindi ito naging madali, kinakailangan ng tapang, oras at malasakit. Ngunit napatunayan ni Pamela na ang pagiging ina ay hindi nasusukat sa titulong ibinigay, kundi sa pagmamahal, pangangalaga at sa katapangan na harapin ang katotohanan. Sa pagpili niyang magsiwalat, pagkilala sa anak at pagsusumikap na mabigyan ng maayos na buhay. At ngayon, ang pagtatayo ng bagong pamilya kasama si Jason ay nagpapakita ng paglago at pagbabago mula sa isang lihim, nanganak ng isang katotohanan, mula sa takot, nagsilab ang tapang, mula sa pag-aatubili, tumibay ang pananampalataya sa sarili. At marahil, ito ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang buhay na sa kabila ng lahat ng ilaw, kamera at glamour, nananatili siyang tao, may pagkukulang, may pag-asa at may pusong handang magmahal.